Tobats, may sinasabi po si Tobats mga kababayan. Naku po, ito yung sinasabi ho natin mga bossing. No? Kapag po ang survey, dehado sila, pag po ang survey, yung mga pangalan nila, kagaya na lang po nila Buloyski, nandoon po, no? Namamayagpag sa pang number 28 pataas. Ay nako, hindi totoo yun. Ay nako, negosyo yun. Pero kapag kaho ang mga pangalan nila, mga kababayan, nandoon sa top 12, ay totoong survey yan. No? Totoong survey yan. Babasahin ko ho dito, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, yung sinabi ni Bato de la Rosa, mga bossing. Sabi dito, yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon, no, na nakikita natin na lahat kami sa PDP Laban ay pasok sa survey. Yan ang totoong survey. Ha? Yung huling nakita ko na survey, no? Number 1, Buloyski. Yung Tobats, yung palang hindi nakapanipaniwala Biruin mo, patong-patong ang kaso at maraming nagdududang mamamayang Pilipino tapos number 1 doon sa survey. Nung nakita ko kung sino yung gumawa o kung sino yung nagpa-survey, pangalan Archlight, no? Siniyasat namin, no? Tinignan namin lahat ng background ng Archlight, puro papuri kay Bato de la Rosa. Puro papuri kay Buloyski, mga kababayan. Parang ganyan lang din, no? Kung ako ang magpapasurvey, mga bossing, malamang sa alamang po, lahat po ng isasagot ninyo, Pangulong Bongbong Marcos. Lamang po siyempre dito sa channel na to, alin? Yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Sila naniniwala doon sa survey nila na sila lang din ho. Di ba sabi ni Buhawi ng Pangasinan, bawal ang kulto sa Senado. Wag mo nang pasinin nyo si Buloyski. Mukhang napakalayo naman ng katotohanan para manalo yun Ano? Yung mga, ulitin ko yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon na nakikita natin na lahat kami sa PDP Laban ay pasok sa survey, yan ang totoong survey. Sabi ho ni Bato de la Rosa. Pero kapag hindi ho sila pasok, mga bossing, alam nyo naman ang survey, negosyo yan. Alam nyo naman ang survey, may kinikilingan yan. Ganyan po ang mga sasabihin yan. Kaming siyam ng PDP, Laban ay pasok sa Magic 12. No? Sila daw po ay pasok sa Magic 12. Pagkakaalam ko, no, doon sa mga legit talaga na mga survey, isa lang ang nakakapasok sa kanila. Si Bungo lang ho, mga bossing. May pag-asa pang malaglag din yun. Yung pangalan nito, Bats, nasa pang 15. Minsan pumapasok pang 12. Kadalasan nasa pang 15. Yun ho. Yung sila Vic Rodriguez, kasama na po sila Buloyski, sila Jimmy Bondok at kung sino-sino pa ho, mga kababayan. Nandun sila, pang 25. Malabo na yun. Malabo hong makapasok yung mga yun. Si Bato may kabayan. No, bakit to? Kung ang mga posisyon nga na pang 10, pang 11, pang 12 lalo. Minsan, pagkatapos po ng eleksyon, pagka nagkabilangan na, wala na, laglag na. Eto pa kaya, no, isang beses lang. Sa 5 beses, isang beses, malalagay yung pangalan ni Bato de la Rosa sa pang 12. 4 doon, pang 15. Bumalabs din ho ito. No? Anong explanation? Bakit ganon? Yung ang sinasabi natin na protest vote ng mga taong nasasaktan, ng mga naiinis at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyang kapangyarihan. No? Madami ba kayo? Parang wala naman. No? Bakit hindi nakikita doon sa mga patawag ninyo? Baka kasi ang explanation dyan, kayo nagpapasurvey. Tapos yung mga DDS ninyo, ang sinesurvey nyo din. Natural. Ano kalalabasan na resulta niyan?
Eh di syempre mananalo kayo. Oh, pati yung Pipe Salvador, mananalo yun. Channel nyo yan eh. No? Facebook page nyo yan eh. Panalo kayo dyan. Oh, naku, may warning. May banta. Kaya I'm warning you. Hold your breath. Tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa inyo, magugulat na lang ang lahat ng itong siyam na ito ay makakalusot. Baka mamaya pagdating ng eleksyon, iba na yung naratibo ninyo, ha? Baka mamaya, pagdating po ng bilangan, mga kaputik na yan, dinaya kami ni Bongbong Marcos. Eh yung iba ninyong mga kasamahan, hindi pa nag-e-eleksyon, dinaya na daw ho sila. Malamang ganyan lang din ho ang sasabihin ng mga yan. No? Dinaya kami. Oh. Tapos ang naratibo ho nila ngayon ay ano sila, yung siyam na yan ay nasa loob daw ng Magic 12 para papaniwalain ang sambayan ng Pilipino na pasok silang lahat. Eh sino ho ba maniniwala diyan? Mga DDS lang ho. Mapapaniwala ba niyang mga yan? Yung mga mga kakamping o mga government supporter na ang talagang pinagbabasihan natin ay yung mga lehitimo na nagpapasurvey. Eh sila, ano survey nila? Mga channel nila. Mga channel nila, mga kababayan. Ay nako, lumang tugtugin na yan. Para ho, kapag kayong natalo na, dinaya kami. Bakit mo nasabi yan? Eh kasi po yung mga survey nasa loob kami, lahat kami, siyam, top 12 kami. Kaya po dinaya kami. Ganyan ho yan, mga kababayan. Di ba? Ganyan ang teknik nila. No? Dahil napapansin, nakikita na nila yung magiging resulta. E biruin mo ba naman? Yung karamihan po, no? O majority ng padapa, ayun, nandoon ho sa top 25 pataas, mga bossing. Lalo na yung Buloyski, lalo na yung Ipe Salvador. Magkakadikit ho sila, mga kababayan, dun sa top 25 pataas. Sabi ni Shiro Kansaki, sala sa init, sala sa lamig, ang mga DDS. Di ho ba? Anyway, iwanan na natin yung mga talunan. Mga talunan na yan. Siguro sampal-sampalin nyo ho, no? Yung ganon-ganon din nyo si Tobats. Uy, gising, uy, gising. Uy, hindi mo kami maloloko. Uy, tignan mo yung mismong survey. Tignan mo yung mga totoong survey. Kulelat kayo. No? Kasama na si Marcoleta. Isa pa din ho yun, mga boss. Kahit anong gawing pangangandidato, kahit anong gawing pagpapapansin, wala eh. Matabang ang sambayan ng Pilipino sa kanila, mga boss eh. No? Hirap ho silang pagtiwalaan eh. Bakit ho hirap pagtiwalaan? May mga nagsasabi kasi, mga pro-China daw po sila. Mga boss Chief Amos, sir. Ay, nako. Speaking of China, alam niyo po halos araw-araw na din pong nagkakaroon ng topic at usapin po tungkol sa China, mga kababayan. At nung isang araw ang pinakamainit ay yung pag-angkin nila doon sa kanilang mga websites, sa mga site nila, na kanila daw po ang Palawan nung unang panahon, mga bossing. Alam niyo po, ito tawag dito? Nakakatakot, or alam yun, nakakakaba itong mga ginagawa pong mga politician natin, yung mga nakaupo po,